Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Isang mapagpala pero maulan na umaga ngayong araw na ito. Naku po, talaga naman. Ito po ang programang radyo o programang Global na Tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo po kaming muli sa isa pang edisyong ito. At kami po ay maghahatid sa inyo ng mga balita at mga kaganapan, mga panayam, and of course, ang pagtutok natin sa ilang pang mga isyo ng ating inang bayan. Ano po? So sama-sama po tayo ngayon dito. Bagamat malakas ang ulan, bagamat parang bagyo yung sa ibang lugar eh. Napakalakas talaga ng ulan. Ano po? Yan ay dulot pa rin ng bagyong ng habagat na nagdadala ng matinding pag-ulan dito sa ating bansa. Particular dito sa National Capital Region, sa bahagi ng Luzon, sa iba't ibang lugar, sa Region 1, Region 2, Region 3, dito sa National Capital Region. May mga may mga suspension of classes na po sa iba't ibang mga local government units dito sa Metro Manila. Pero hindi ko alam kung ang Quezon City ba nag-suspend na? Hindi pa rin yata. Talaga naman, wala pa rin yata suspension ang Quezon City. Ano bang nangyayari? Madam Mayora. Anyway, sige po. Pero alamin muna natin ang lagay ng panahon. Bakit ba ganito? Ano ba nangyayari? Di ba wala naman tayong bagyo, sabi, at habagat. Pero ang tindi ho kasi ng buhos ng ulan ngayon lamang. Alamin muna natin talaga ang magiging sitwasyon natin ngayong araw na ito hanggang sa weekend. Kasama po natin ngayon ang ating pag-asa mula sa DOST Pag-asa. Makakasama po natin si John Manalo, Pag-asa Weather Specialist. John, maulang umaga sa iyo, John. Maulang umaga din po, Sir Ray, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Well, John, ganito, kamusta, ano ba nagdudulot, habagat ba talaga pa rin itong nagdudulot ng matinding pag-ulan sa ngayong umaga? Yes po, solid na habagat po ito at madami pong content ng moisture sa Pacific, sa Indo-Pacific region, and then yun po yung nagko-contribute ng mas maraming moisture na nagpapaulan sa atin. So hanggang hanggang kailan ba natin ito mararanasan, itong ganitong lagay ng panahon, John? Kinululungkot po natin, Sir Ray, no? Kasi bukas bahagyang mababawasan lang ng konti in terms of lawak. Pero by Sunday ay lalakas na naman po ito. Actually, aabutin na rin yung western portion, yung mas malaking bahagi ng western portion ng Visayas. And then magtutuloy-tuloy pa rin po hanggang next week. Wow. So bukas maaring masabing hihina, tama ba? Tama ba yung Bahagya lang po. Yes bahagya. Pero pagsapit ng weekend, particularly Sunday, if I heard you correctly, lalakas na naman at baka lumawak pa kamo, mahahagip ng Western Visayas. Tama po yan, Sir Ray. Naku. Gaano ba kalaking rainfall ang ina-expect natin for today? At least dito sa National Capital Region. When it comes to amount po, no, ay posibleng umabot ng around 50 to 100 millimeters. Well, actually, pero ang mas magandang batayan po dito, no, ay yung sa heavy rainfall warning natin. So, naka-yellow po ngayon doon sa huli nating ni-release ng 8 a.m. Naka-yellow po sa Metro Manila at orange naman dito sa Zambales at Bataan. Yung yellow po, kapag pagbabasihan natin ay in terms of millimeters, ay 7.5 to 15 for 1 hour lang na period. Oh, okay. Pero ano yan, sa buong araw na yan? Buong araw ngayong araw na ito? 1 hour po, hour. Isang oras po. Naku. Sige, pero magpapatuloy po ito hanggang sa susunod na 2 hanggang 3 oras, yung ganung amount. Do we expect the same intensity ng ulan sa buong maghapon hanggang mamayang gabi? Sa hapon po, no, ay in-expect natin, based sa ating forecast, ay bahagyang mababawasan ito, lalo bukas.
Pero again, forecast po ito, and then we just be 100% ang i-expect natin. Forecast din naman natin na magtutuloy na magiging maulap. Bahagya lang yung lakas when it comes to intensity ng mga pag-ulan, bahagyang mababawasan lang bukas. Pero by Sunday talaga ay papalo na naman po yung ulan. Alright. So, may binabantayan tayong low pressure area. Hindi ba, ilan ba ito? Tama ba yung monitoring ko nung isang araw? 3 o 2 LPA ito? Bali, si Nangka po kasi ay bagyo na ito at labas na po ito ng ating Tropical Cyclone Information Domain, kaya hindi na natin ito siya minomonitor at binabanggit sa media, pero minomonitor pa rin natin internally dito sa Pag-asa. Yung isa na lang po na nandito sa labas ng PAR, pero nasa loob po ito ng Tropical Cyclone Advisory Domain. So lalabas po ito posible by tomorrow. So yung movement po kasi niya ay pa-eastward, generally pa-northeast, palayo sa ating bansa. Kaya wala naman po itong magiging epekto. At yung pagilan niya ng habagat, dahil sa distansya niya at saka din dahil sa hina niya, na low pressure area pa lang, yung hila po niya ay substantially, hindi substantial. So relatively, ang main talaga ay yung habagat. So, ang ibig sabihin niyan, itong low pressure area na minomonitor nyo ngayon, hindi naman ito papalayo sa Pilipinas. Yes po, papalayo po ito sa Pilipinas. Ayun, okay, sige. Pero matanong ko lang, kamusta naman? Kasi ang tanong ko lang, ang mga tanong ko ngayon nasa National Capital Region. Kamusta yung Bulacan Region 3, Region 1 and 2? How will they fare today? Sanhin itong habagat? Pagdating po sa Bulacan, no, ay meron din po tayong mga mangilan-ngilan na lugar dyan. Hinahanap ko lang po yung specific na mga municipality. Yeah. Oo, kasi pero yung mga, buong Bulacan po, sir. Kaya po wala. Naka-yellow po yung buong Bulacan. Anong color alert sila? Anong alert sila ngayon sa Bulacan? Yellow warning level po. Yellow. Okay. Yung Zambales? Yung Zambales po, no, ay naka-orange po ito. Kasama nito yung Bataan. Nako. Alright. Matanong ko lang, yung aking bayan dyan, yung Tarlac, may nakataas bang alert? Actually, yellow din po sa buong Tarlac. Opo. Okay. Ang Ilocos region, ang Ilocos region po ay cloudy po tayo dyan. At yung mga heavy rainfall warning natin ay naka-expecting po tayo. Hati po kasi, yung northern part ng Ilocos region ay expecting tayo ng mga pag-ulan, pero yung south from La Union, pababang Pangasinan, ay kasulukuyan na may mga pag-ulan po. Okay, sige. And alright, pero bago kita bitawan diyan, para lang maliwanagan yung ilan nating mga kababayan na nakikinig at nanonood. Alam kong madalas yung pinapaliwanag ito sa Pag-asa, pero I'd rather repeat it, di baling magtunog sirang plaka. Pero at least maintindihan ng ating mga kababayan yung pag sinabi kasi nating habagat, yung sinasabi ko southwest monsoon, tama ba ako doon diyan? Southwest monsoon. Yes po, Sir Ray. Yan. Bakit sinabing southwest monsoon? Ayun, actually, kaya po siya tinawag na southwest monsoon kasi yung hangin po na nakakaapekto sa ating bansa ay nanggagaling sa southwest. So yung hangin na nanggagaling naman sa southwest dahil mas malapit po yun sa equator, ibig sabihin mas naarawan po yun mas naarawan siya at yung mga tubig dagat dun sa equatorial region ay mas may tendency siya na mas mag-evaporate. So yung evaporation na yun ay nagkukos po ng mga kaulapan. Ibig sabihin, moist, maulap at may mga water content yung hangin na nanggagaling dito sa southwest ng ating bansa. At kapag yung hangin na yun, yung tumatama po sa ating bansa ay nagko-contribute po yun ng mas maraming pagulan, lalong-lalo na sa western section ng Pilipinas. At this time, ay dito po sa Luzon at sa ilang bahagi ng Visayas. Pag sinabi kasing southwest, nasa yan, di ba? If you're going to look at it geographically sa globe, sa mapa global, nasa yan? Nasa China, tama ba? Malaysia, tama ba? Australia, tama ba yun? Yes, tama po sa Malaysia po, yung yung Indo-Pacific region, sa may Borneo, sa may
Malaysia, yes, opo. So doon ang gagaling, yung nag-feed ng southwest monsoon. Yes po, tama po yun. And actually, meron din po tayong study na ginawa, even yung moisture na galing dito sa Indian Ocean, Mhm. kapag po nagkakaroon ng connection yan at tumutuloy-tuloy hanggang dito sa umaabot ng West Philippine Sea, may contribution din po yan sa mas maraming pag-ulan sa atin. Also, baka para din po sa concept, itong southwest monsoon po natin ay associated dun sa rainy season na binabanggit natin. May dalawa po tayong season. Yung isa ay wet. Ito po yung from June to November. At yung meron naman tayong dry. Ito naman yung December hanggang May. So, yung dry natin, pwede natin hatiin sa dalawa. Yung cool dry season, malamig po na panahon, pero dry season, ay during December, January, February. At yung hot na dry season naman natin, March, April, May. So, yung rainy season natin ay associated din po yan sa habagat season. At ito po yung mga buwan na kung saan talagang maulan po, lalo na sa kanlurang bahagi, yung type 1 climate sa Pilipinas. So, yung nararanasan natin ngayon ay isa po ito sa mga signatures na rainy season tayo. Nagkakataon po kasi na mayroong mga cases na kahit rainy season na pala, pero ba't walang pagulan? Pero naman po tayong mga tinatawag na mga monsoon breaks. So, yung southwesterly winds na pinag-uusapan po natin kanina, Sir Ray, may mga cases na nagiging weaker po yun. Mas mahina yung south. Kaya naman po, kahit rainy season, may mga days na wala pong mga pagulan. Pero, meron naman din po na southwest monsoon, and then, kapag naman may mga bagyo po sa northeastern part ng PAR o ng Pilipinas, may tendency naman po yun na humila ng moisture, lalo na kapag malalakas yung bagyo. So kahit na hindi nagla-landfall yung mga bagyo, kapag may existing na bagyo sa northeastern part ng ating bansa na may potential na humila ng habagat, papalakasin po niya yung habagat at magdadala ng mas maraming pagulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Nababanggit mo yan dyan kasi siyempre magtatanong yung ating mga kababayan, di ba pinorcast ng Pag-asa na may El Nino tayo? Ayun, opo. Di ba? Pero sunod-sunod ang bagyo, bumabaha. Anong paliwanag doon? Opo, salamat po Sir Ray, sa opportunity na mabanggit din natin ito. Actually, yung El Nino po ay yung El Nino Southern Oscillation, and so po yung general term yan. Kapag El Nino, yung Pacific Ocean natin, yung halimbawa sa eastern part ng Pilipinas, pag lumangoy tayo papuntang US, yun po yung Pacific Ocean. Sa central na part ng Pacific Ocean at saka sa eastern part, kapag El Nino, mas mainit po doon. At ang kapag mainit po doon, ibig pong sabihin ay doon nangyayari yung evaporation, doon nangyayari yung updraft, at doon nangyayari yung mga tropical cyclone na genesis, o yung tinatawag natin na doon nagmumula yung mga low pressure area, na eventually pupunta dito sa sa ating bansa. Pero ang naobserbahan po natin sa study na ginawa din natin ay kapag El Nino, yung mga bagyo ay nagsisimula malayo sa Pilipinas. Okay. Pero kapag El Nino din po, mas malalakas naman na bagyo yung mga nag-perform. Ang ibig po sabihin nito ay, ibig sabihin, mababa yung chance na mag-landfall yung mga bagyo during El Nino, pero dahil malalakas po ito, may potential naman ito na umila ng habagat. Ayun. And on the other hand, totoo po na kapag El Nino, dahil yung mga pag-ulan ay bumubuhos na bago pa umabot sa Pilipinas, kaya naman ang nagiging response kapag El Nino, sa Pilipinas naman ay mas konti yung mga pag-ulan at mas mataas naman yung mga temperatura. So ngayon, bakit po ganito? Habagat natin pero El Nino. So magkaiba po yung scale kasi nito. Yung El Nino po o yung ENSO in general ay may cycle po ito na 2 to 7 years. 2 to 7 years? Opo, bago siya magkaroon ng full cycle. Halimbawa po, El Nino, magiging neutral, magiging La Nina, magiging neutral, bago siya maging El Nino ulit. So, yun yung cycle niya. Pero, ito pong habagat natin, annually ay meron po tayong rainy season. Taon-taon ay meron tayong rainy season, meron tayong habagat. So, during August, ay ito rin po yung month na kung saan pinaka-dominant o pinakamalaki yung impluwensya ng habagat sa ating bansa. So, month of August. And at the same time, hindi po ibig sabihin na El Nino ay magiging mahina na yung rainy season natin. May mga cases naman din po. Actually,
medyo magiging technical lang po pag in-explain ko Pero may Sige. reversal effect Oo. din po itong El Nino Aha. dito sa developing o sa early rainy season natin, yung pagpasimulang rainy season natin. So, may reversal effect. Ibig sabihin, kahit na El Nino, may tendency na mas maraming pag-ulan sa nadala yung habagat as compared dun sa normal, dun sa usual na nararanasan natin. So may reversal effect pala ito, John? Oh, Na ano? Opo, pero technical po yung kapag i-describe ko siya, Oo. baka hindi O baka hindi masyadong maintindihan. Opo, baka maging technical po masyado. Masabi ko yung mga technical terms. Dahil hindi ko naman po gusto na pa. Sige, oo. Lalo Maintindihan ko. pinagulo, baka ganun yung maging, opo. Yeah. Oo. Pero alam mo naman, ang importante, maintindihan ng, di ba, ng ordinaryong kababayan natin yung mga nangyayari ngayon. Pero ganun pala. So, ibig sabihin, hindi porke sinabing El Nino, hindi ka makakaranas ng pag-ulan o habagat. Di ba? Yes po, tama po yan. At hindi rin po porket sinabi na rainy season, ay talagang Tagulan. lang. Oo, totoo naman. Pero sabi nga nila, hanggang ano ba to? Hanggang next week pa ba namin mararanasan ito? Diyan, itong habagat? Kinalulungkot Lalagpas pa ba natin ng today, pero magpapatuloy po ito hanggang next week Okay, lalagpas pa ba ng Saturday, Sunday to? Monday? Actually, may potential po Opo. Naku, talaga naman. Ganun kalawak, ganun kahaba. Anyway, sige at wala pa naman tayo nakikita na ikang puputol dito sa habagat streak na ito, no? Ano diyan sa mga susunod na linggo. Actually, Sir Ray, dun sa ating TC threat potential, ito yung forecast natin kung may mamumuuban na bagyo sa susunod na 2 linggo. Medyo badges po, may nakikita tayo na may potential na mamuo sa northeastern part ng ating PAR. Okay. So, ang magiging potential naman ito ay silahin niya yung habagat. Ibig sabihin, may potential din na magpapatuloy talaga yung mga ganitong pagulan. So, babantayan natin yan, dyan, yung namumuo na yan, sa northeastern part ng ating Yes po. ng PAR natin. Pero potential po ito so hindi ito 100%. Yes, May posibilidad na malusaw din siya eventually bago mag-form. So at least may signals po tayo na nakikita. Alright, okay, sige. With that, John, maraming salamat sa oras at sa paliwanag mo sa ating mga kababayan tungkol dito sa mga pag-uusapan natin. Wag ka sana magsasawa sa amin. Thank you very much, John. Opo, actually, na-appreciate din po namin yun, Sir Ray. Hindi lang po kami yung natutulungan na ma-explain yung mga ganitong aspect, kundi yung mga kababayan din po natin Yes, na mas maintindihan po nila. Opo. Alright, John, thank you very much. John Manalo, ang ating Pag-asa Weather Specialist. Yan, yun po ang actual na kalagayan ng ating weather today. Kaya matindi ang pagbuhos ng ulan. Hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa habagat at asahan daw po, sabi ng ating kasamang si John Manalo, ng ating Pag-asa Weather Specialist, hahaba pa, matatagalan pa ang ganitong klase ng sitwasyon dulot ng habagat. Bukas, sabi, medyo hihina ng konti, pero babawi siya ng linggo at titira na naman siya sa buong next week. Medyo matagal-tagal pa. At sinagot din ni John Manalo yung madalas na katanungan, madalas yung tinatanong sa akin ng aking mga kapitbahay. Sabi, Ray, bakit ganon? Sabi ng Pag-asa, ina-announce nyo may El Nino. Pero binabagyo tayo, hinahabagat tayo, binabaha tayo. Yun po yung paliwanag ni John Manalo. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito.
Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Alala lamang po, ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po inyo pong napapanood at nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live, sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa inyo pong YouTube channel, sa inyong YouTube channel, meron din kami sa YouTube browser po ninyo, type nyo lang Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan po sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit mga short transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo po mga cellphones, Android man yan or iPhone. Pwede rin po nyo kami subaybayan, mapakinggan. I-download nyo lamang ang ating PBS e-box radio receiver app. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin sa pagsasayang papawid at sa production side, of course, ang ating executive producer, Ms. Jam Season. Sa master control, si Milo Jonela. Sa Wirecast, si Hero. Ayan, of course. Sa ngayon, dito naman tayo dadako para sa ating Balitang Global. Balitang Global. Balitang Global. Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global. Balitang Global. Sa ating Balitang Global, dumako tayo sa bansang Syria. Napatalsik na dating diktador ng bansang Syria na hatulan ng kamatayan habang wala sa bansa. Hinatulan ng kamatayan ang diktador ng Syria na si dating Presidente Bashar al-Assad ng isang korte sa nasabing bansa. Ayon sa report ng BBC News, war crimes at crimes against humanity ang basihan ng sentensya sa dating leader na nagawa nito sa kasagsagan ng hidwaang sibil sa nasabing bansa. Kabilang din sa napatawa ng parusang kamatayan ang dating pinuno ng political security sa southern Syria na si Atef Najib, pinsan ng napatalsik na diktador. 6 na dati pang military security official ng Assad regime ang nahatulan din ng parusang kamatayan. Matatandaang matapos mapatalsik ng Syria rebels sa pwesto si Assad sa Syria, nagtungo naman ito sa Russia noong 2024 sa isang exile, kung saan dito naging hudyat ang pagtatapos ng 5 dekadang rehimen nito sa Syria. Balitang Global. Balitang Global. Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global. Balitang Global. Sa bansang Syria, dumako naman tayo ngayon sa Colombia. International aid at rescuers nagsimula ng tanggapin ng Colombia. Nagsimula ng tanggapin ng bansang Colombia ang mga tulong at rescuers mula sa iba't ibang bansa. Ito ay ilang araw matapos sanigin ng 7.4 na lindol nitong Lunes. Ayon po sa report yan ng CNN World. Ayon naman kay political scientist Sandra Borges,
nabalam ang pagtanggap ng tulong at rescuers dahil sa komplikasyon sa transisyon ng administrasyon sa bansa mula kay dating Colombian President Gustavo Petro patungo kay bagong halal na Pangulong Abelardo de la Espriella na nagwagi sa dinaos na halalan nitong Agosto ng taong kasalukuyan. Nitong Miyerkules lamang, tinalaga ng administrasyon ni Espriella si David Tamayo Roldan bilang direktor ng National Unit for Disaster Risk Management na siyang pangunahing ahensya sa Disaster Preparedness at Disaster Response ng Colombia. Ang pagdating at pagtanggap ng tulong mula sa mga bansang Estados Unidos, El Salvador, Ecuador at Israel na may taglay na international at national certification na magsagawa ng rescue operations ay sa likod ng deadline na 72 hours na palugit upang may malaking tsansa pang mailigtas ang mga buhay sa mga gumuhong gusali. Bukod sa mga nabanggit na bansa, nakahanda ding magpadala ng tulong at rescuers ang bansang Mexico, China, Peru at maging ang United Nations. Batay sa datos ng Colombian authorities, mahigit sa 230 katao na ang nasawi sa naninang lindol samantalang daang-daan pa ang patuloy na hinahanap. Balitang Global. Balitang Global. Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global. Balitang Global. Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Balitang, sa ating global na tayo. Okay, katatapos lamang po natin maghatid ng Balitang Global. So, yung po kasing, balikan ko lang yung report dito sa Colombia. Yung po kasing bansang Colombia, kaya natagalan kasi marami bumabatikos sa Colombia, ikinukumpara dito sa bansang Venezuela dahil ang bansang Venezuela halos magkatabi lang sila ng bansang Colombia, di ba? Ang nangyari kasi sa Venezuela, magkasunod na lindol, kambal na lindol kung turingin, Samantalang sa Colombia is 7.4 lang. Pero bakit ang tagal daw tanggapin ng Colombia, ng bansang Colombia itong mga international aid at mga rescuers? Hindi dahil sa ayaw nila. Hindi dahil sa ayaw. Ang problema kasi po is transition. May transition ng pagpapalit ng administrasyon mula kay dating Pangulong Petro patungo sa bagong halal na Pangulong si Espriella. Okay? So pag kasi di ba, tayo din naman dito sa Pilipinas kapag nagpapalit tayo ng administrasyon from the old to the new, lalo na kung wala namang masyadong kalamidad at hindi nagiging issue. Pero nagkakaroon kasi ng changing of the guards, So hindi basta-basta pwedeng tumanggap o hindi basta-basta pwedeng mag-receive hangga't hindi ito nako-coordinate ng mabuti ng incoming sa outgoing, na lalo na pag pinag-uusapan dito ay heads of state o pangulo. Pero since na may na-appoint na po na ang administrasyon ni Espriella, yung bagong halal na head ng Disaster Risk and Reduction Management Unit nila, nagsimula na pong pumasok at tanggapin yung mga tulong mula sa iba't ibang bansa at mga rescuers. Kasi Lunes pa tumama yung lindol sa Colombia. So anong araw na ngayon? Friday dito sa Pilipinas. Lunes, Martes, Miyerkules. 72 hours lang po kasi. By standard 72 hours palugit yon, at pag lumagpas ka ng 72 hours mas lumiliit yung tsansa na may makita ka pang buhay dun sa mga gumuhong gusali. Pero hindi naman po ibig sabihin na wala ng pag-asa. Meron pa rin po, kaya lumiliit daw po yung tsansa na may ma-recover pa beyond 72 hours. Ang magandang balita dyan is may natalaga na head ng kanilang Disaster Risk Reduction Management Unit, yung pangunahing ahensya sa Colombia na in charge sa disaster preparedness and response and rescue. So hopefully mas marami pa makuha sila dyan na mga survivors dyan sa naging paglindol sa Colombia. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon
ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Socialized Housing Project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Patuloy po kayong sumusubaybay dito pa rin sa ating programang Global na tayo. Dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Alright? Sige, at sinusubukan din po nating tawagan si Senator Erwin Tulfo, ang committee chair ng Energy Committee dito po sa Senado. Ito po yung may kaugnayan dito sa lumabas nga pong impormasyon mismo galing sa kanya. Katuwang ng National Electrification Administration na sinasabi nga po na merong mga politiko na hindi nagbabayad ng kuryente. Naku naman, Diyos ko. May mga politikong hindi nagbabayad ng kuryente. Lalo-lalo na doon nasa mga regions. Yun daw iba ay nagmamay-ari ng mga electric cooperatives. Pero yung iba kasi yun daw pong iba, hindi naman lahat. Kundi yung mga reported lang sa kanya na hindi nagbabayad ng kuryente. Alright? Samantalang tayo mga ordinaryong mamamayan, tayo mga ordinaryong empleyado, tayo kahit na budget na yung pera, halos wala na tayong natitira sa sweldo. Isa yan sa mga pangunahing concern natin, yung mga pagbabayad sa utilities, di ba? Tubig, kuryente, at upa sa bahay. Kung may sarili kang bahay, meron kang house and lot na binabayaran sa Pag-ibig, sa GSIS o sa bangko, of course, yung monthly mortgage mo, di ba? Tapos kuryente, tubig, okay? So marami yan Siyempre yung pangangailangan ng pamilya, especially sa pang-araw-araw. Okay? Di ba ang mahal na singil ng kuryente sa atin itong mga nakalipas na buwan? Naging usapin pa ngayon yung systems loss hanggang umabot na nga sa Pangulo. Sinabi ng Pangulo hanggat maaari gusto niya mawala na yung systems loss na ichina-charge sa atin. At nagkaroon pa ng ng Senate hearing sa na pinapangunahan nga po ni Senator Erwin Tulfo, di ba? As chair. Pero kapos marinig natin ngayon mula kay Senator Erwin Tulfo na meron palang merong mga politiko na hindi nagbabayad ng kuryente. Bakit? Dahil sila ba ay mambabatas? Sila dahil pag-aari nila yung electric cooperative. Sus Ginoo, Panginoong mahabagin. Okay. Unfair yun para sa atin. Di ba? Na ordinaryong mamamayang Pilipino. Kinakaltasan nyo na kami ng buwis sa dami ng mga sinisingil nyo, lalo na dito sa kuryente. Tapos kayo pang mga politiko, kayo pang may mga pera,
kayo pang hindi nagbabayad ng kuryente. Pero sabi naman po ni Senator Erwin Tulfo, simula nung nailabas niya yung issue na yan, meron na pong mga politikong nagbayad. Pero hindi pa lahat. Kaya gusto nating malaman sino pa yung hindi nagbayad. Ibig sabihin, hindi pa lahat nagbabayad. So meron pang hindi nagbabayad. Teka muna. Tapos i-charge yung systems loss. I-charge ng Meralco o na electric cooperative. Sasabihin nila systems loss. Tapos sino magbabayad ng systems loss? Tayo yung magbabayad ng systems loss. Di ba? O fair ba yun para sa atin? Fair ba yun? O ngayon, sige, sabihin natin nagbayad sila. Nagbayad yung politiko. Ilang buwan niya bago hindi binayaran yun? Ilang taon niya bago hindi niya binayaran yun? Hindi ba yun dapat, Hindi ba yun dapat patawan ng interest bago siya magbayad? Dahil tayo, binayaran natin yun through the system's loss. Di ba? Ito dapat sa atin yun. Ma-refund sa atin yung system's loss na yun na kinonsume ng mga politiko na yun na hindi nagbayad dahil pumasok sa system's loss na ipinataw sa atin itong mga nakalipas na buwan. Dapat makausap natin dyan si Senator Erwin Tulfo, ang ERC, di ba? Maging ang Energy Regulatory Commission, ang Meralco, and of course, maski ang ang iba pa mga concerned agencies tungkol diyan, di ba? Dapat patawan ng yan. Para sa akin, dapat pinapatawan ng ethics complaint yung mga ganyang politiko, mga mambabatas na hindi nagbabayad ng anong dahilan nyo para hindi kayo magbayad ng kuryente, di ba? Una sa lahat, meron bang basihan sa batas na hindi kayo exempted kayo sa pagbabayad sa kuryente? May batas bang ganon? Meron ba nakalagay na batas na exempted ang isang halimbawa congressman, ang isang senador, ang mayor, governor, vice governor, o kung sino mang politiko na nakapwesto na pwedeng sabihin, exempted ako, hindi ako magbabayad ng kuryente? Pwede ba yun? Papayag ba kayo doon? Di ba? Malaking malaking tawag dito, malaking injustice para sa ating mga ordinaryong mamamayang Pilipino na nagbabayad ng kuryente sa kabila na napakataas na singil ng kuryente, sa kabila ng patuloy na pagpataw ng systems loss sa atin. Sige po, susubukan pa rin po nating mga kapanayam. We will try our best to get resource person para po dito. Hintayin niyo lamang po, magbabalik kami makalipas ang ilang paalala. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal nako. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan! Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin
kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Right, well, ito, katatanggap lang natin ng meron po tayong 100 Pilipino ang naaresto dyan po sa bansang China. Meron tayong mga kababayang Pilipino, 100 of them naaresto dyan po sa bansang China for, I think, immigration issues. So, sinusubukan din po naming makipag-ugnayan ngayon sa ating Philippine Embassy sa China para gusto nating malaman kung ano ang sitwasyon itong ating mga kababayan na ito sa likod po ng pagkakadakip dito sa mga ito sa China. So, we are trying our best to get in touch with them para po tuluyan nating malaman ang sitwasyon nila dito sa China. Ngayon, anyway, pagdating po dito sa kaya lang wala yata si ambassador, pero baka pwede kahit na ang ating mga consul general, ang ating mga consulate, para lamang malaman natin ang sitwasyon ng mga kababayan natin na yon at kakamustahin natin sila. Ano ba yung naging basihan ng pagkakaaresto sa kanila? At hanggang kailan ba sila inaasahang magtatagal kung sakasakaling sa kustodiya sila ng Chinese authorities at marami pang iba. So, ang tabayan na po niyan, magbabalik muna kami at magbibigay daan pa kami sa ilang pang mga paalala habang kami nakikipag-ugnayan sa ating embahada sa China. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o Quick Response Codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang pag-label at i-track ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets at authentication system. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, sige. Ito po yung balitang ating hinatid dito na bine-verify ng Department of Foreign Affairs. Ano po yung report sa China na meron pong 100 Pilipino doon. Ano po ang sabi ko sa Department of Foreign Affairs, bine-verify nila yung report ng China na merong mahigit 100 Pilipino ang na-apprehend o nahuli dahil sa immigration violation. Ano po?
At sinasabi pa nga po ng Department of Foreign Affairs na dinedetermine na pa nila yung exact number at status ng mga Pilipinos na nahuli dyan po sa China dahil sa issue ng immigration. Okay? Illegal immigration o anumang issue sa immigration. Ayon nga po sa Department of Foreign Affairs, nakikipag-coordinate sila sa Philippine Embassy sa Beijing at Philippine Consulate General sa China upang malaman yung mga circumstances sa likod nitong nangyaring ito at ika nga po para matulungan yung ating mga kababayan na dapat tulungan kung sakasakali mang kinakailangan nila ng legal assistance at iba pang mga tulong mula sa gobyerno. Sa isa namang statement, sinasabi po ng ng ating Philippine Embassy na ito pong Consulate General bine-verify nga po yung mga circumstances ng arrest. At yung tunay na bilang kasi ang sinasabi more than 100. So it could be 105, 110, pero more than 100. Alright. Ito po kasi ay sa likod na rin ng mga naging pahayag ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Guo Jiakun nung Lunes. Sabi nga na iniimbestigahan at inahandle na itong mga naaresto na ito ng mga Pilipino na suspected na may nagawang paglabag sa mga immigration laws ng China. Ayan. Alright. At sabi pa po ng mga Chinese officials, especially nitong Chinese Foreign Ministry spokesperson, na itong National Immigration Authorities ng China ay nagsasagawa na pala ng special operation upang mapalakas ang supervision ng mga foreigners na illegal na pumapasok at nagtatrabaho sa kanilang bansa. Alright? Okay. Alright, pero siyempre sinasabi po ng Department of Foreign Affairs na inirerespeto naman ng Pilipinas ang sovereign rights ng China, lalo-lalo na sa pagpapatupad ng kanilang mga immigration laws. Tulad din ng respeto para sa ibang mga estado na gustong ipatupad ang kanilang mga batas at jurisdictional prudence sa kanilang mga sariling bansa. Unfortunately, hindi natin makuha itong sa ating ang ating Philippine Embassy sa China. Kasi bukod kasi dito sa 100 na allegedly ay nasa custody ng Chinese authorities. Gusto rin kasi nating malaman ang kalalagayan ng ating mga Pilipino living and working in China matapos ito pong epekto ng bagyong Dolphin sa kanila. Dahil talagang po sila na malaki po ang naging epekto ng bagyong Dolphin sa kanila. Bagamat dito sa atin yung bagyong Dolphin naging super typhoon tapos bumaba ng konti yung category. Yan ang binantayan din sa Pilipinas na baka tumama, pero hindi naman siya tumama, naglandfall sa Pilipinas, pero hinatak niya doon nagsimula yan yung paghatak ng habagat dahil doon kay Dolphin. Pero hindi man siya tumama, landfall sa atin, talagang ang laki ng epekto sa atin sa pamamagitan ng habagat. Pero sa China, doon siya nanalasa at grabe ang naging epekto nun sa China. Okay? At yun din ang gusto nating malaman mula sa ating mga embassy officials sa nasabing pasuguan natin sa China kung kamusta na yung mga kababayan natin sa China. Baka meron po tayong mga kababayan dyan na naapektuhan. Kaya tayo nakikipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa China. Isama pa natin itong mahigit sa 100 ayon sa Chinese authorities na nasa kustodiya nila dahil sa mga immigration violation ng mga immigration laws sa nasabing bansa. Well, with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, ang ating executive producer si Jam Season, sa Master Control si Milo Junela, sa Wirecast si Hero, and of course, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maulan pa rin po sabi nga po ni John ng ating weather specialist kanina. Maulan pa rin itong buong araw na ito, sanhin ng habagat, medyo hihina ng konti sa Sabado, sa weekend, pero lalakas ulit ng Sunday at magpapatuloy pa rin sa susunod na linggo. So mahaba-haba po yan. Dalangin lang natin sana yung mga local government units, Mayor, aga-agahan nyo naman yung
yung pag-announce ng suspension. Ano ho? Kasi ilang beses na meron kasing ibang mga LGUs na maaga mag-announce. Well, I thank them for that, di ba? Maraming salamat po. Pero may mga LGUs na kabagal. Hindi ko alam kung anong hinihintay nila. Napakalakas na ng ulan, bumabaha na, hindi ko alam. Siguro meron silang ibang metric na ginagamit para mag-suspend ng class. Pero kawawa naman yung mga estudyante na pumapasok. Talagang basang-basa. Ngayon lang may mga estudyante ko nakita dito sa Quezon City. Basang-basa. Hindi naman dapat sana ganun. Sana ewan ko kung ano pong metric na ginagawa niyo, Mayor, at saka sa iba pang mga mayor na involved dyan at may responsibilidad para dyan na mag-announce ng class suspension. Maraming salamat po at sabi ko nga po, keep dry and keep safe. Maraming salamat po. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.